Bumili ba kayo sa live selling ni Senator Alan Peter Cayetano, mga tol? Hindi, joke lang. Kasi matapos po nung pagpapatalsik po sa kanya last June 3, 2026, hindi na po ito nag-live stream muli. Kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, nung June 3, tatlong beses nag-live stream. Una, pinapaalam niya, nakikiusap siya na ipanalangin na matuloy ang Blue Ribbon Committee hearing nila on Thursday. Tapos, nagkaroon bigla ng rigudon kasi dumating si Senator Chis Escudero at naging 12 yung bilang ng noon ay minority. Kaya nagkaroon ng quorum at sa pamamagitan ng quorum na yan, nagkaroon ng business dyan po sa Senadong muli at idineklara pong lahat ng mga posisyon bilang bakante. Meaning, kasama po si Alan Peter Cayetano bilang bakante na ang kanyang posisyon. And thereafter, inelect bilang Senate President pro tempore ito pong si Senator Sherwin Gatchalian. At makalipas po ang ilang mga araw, hindi po talaga nagla-live stream itong si nagbebenta, no? Nagla-live selling Alan Peter Cayetano. Then nagpapatawa lang ako mga tol doon sa live selling Kasi yun ang pang-asar sa kanya ng mga kritiko niya na madalas nagla-live selling, hindi naman daw po makabenta, meaning hindi pinaniniwalaan. And kahapon, nag-live muli. Tinatanong pa lamang natin nung hapon, kailan kaya napansin nyo ba kung nakapag-live selling na muli? No? Sabi ng mga mambabasa po natin at nanonood din sa atin from time to time, hindi pa nga. Pero mukhang na-trigger siya. No, tingin ko ito ang dahilan kung bakit na-trigger itong si Alan Peter Cayetano na mag-live stream. Kasi sa mga unang bahagi ng kanyang live stream kahapon, agad niyang inatake si Senator Ping Lacson prior dyan sa live stream niya, ito po yung nangyari. Si Senator Ping Lacson nag-post sa kanyang Facebook page o marahil yung kanyang admin, kasi sinasabi din naman ni Senator Lacson na hindi siya mostly gumagamit ng Facebook. Kaya malamang sa malamang, admin niya po ang gumawa nito. Sabi po dito, sa post niya sa Facebook page, pathetic. Pamimilit ni Cayetano na maging presiding officer sa impeachment trial ni BP Duterte. He is pathetic. I do not know why he is acting weirdly lately. He is so detached from reality. For a change, he should listen to reason as expressed independently by the following who have validated the action taken by 12 of his colleagues last Wednesday. At yan nga po mga tol, marahil tinake offense na naman ito nitong si Alan Peter Cayetano, kaya hindi po nakapagpigil at nag-live selling na naman. At babalikan natin syempre, pasensya na kayo, bagamat ito'y nireaksyonan po natin kagabi, babalikan pa rin natin ito pong naging live selling ni Alan Peter Cayetano kahapon. Ang daming kinokompetensya, no? Biruin nyo, kinokompetensya kaming mga vloggers. Papatawa lang ako pero kahit di nakakatawa. Tapos kinokompetensya din yung mga live seller. At dito sa mga unang bahagi ng kanyang live selling ay binabanatan niya si Senator Ping Lacson. Pakinggan po ninyo ito mga tol. Para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever. And then may mga pinagtakpan, no? From masterminds lower. And then iba-ibang grupo 'yon wala pa wala pa atang 18 noon yung Marines. So ang inudyukan namin noon ay si Senator Loren. So again, wala naman nagsabing dapat ako, binigay ko sa kanya. Nag-usap kami, sabi niya, Alan, sana tayong dalawa, no? But kaming dalawa, meaning mag-sharing din kami. So when we were going to execute, dahil may 14 na kami, biglang may mga tumawag at doon po nag-umpisa. Doon ko nalaman na negotiable pala yung mga kaso nila. Kasi tinawagan na yung mga may kaso, huwag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo, hindi na kayo kakasuhan. At yung isa doon, na witness ko mismo dahil sa harap ko tinawagan yung isang high official at narinig ko yung pinag-usapan. So, we stopped there kasi nga may isa naman, wala naman siyang kaso, yung kunikwento ko sa inyo.
Pero nagulat ako, takot na takot, no? And isang dahilan takot, minsan medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya. Although he swears, wala naman siya. At doon ko nga nakita na grabe ang leeway ni Senator Lacson na kasi may sinabi si Senator Lacson doon na parang hindi, kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan ay hindi credible. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, pagdating kay Cheese, credible naman yung, well, wala si Cheese ata sa witness na yon, no? Pero dun sa dalawa, or at least kay Senator Joel yung witness na, yung particular witness na yon. So what happened is sometime March, I went to see two people. No, one is someone not in government, very close to the president, and the other one is very, very high official. Basically, ang sinabi ko, sumunod yung mga kasama ko, hindi naman inelect si Senator Loren, kami tatlo lang ang gusto namin. One, tutukan yung ekonomiya ng ating bansa kasi kahit na hindi inaamin ng Malacanang, no? Not exactly in these words, no? But basically, it took some time for Malacanang to admit that there's a crisis. And they didn't create a crisis. The crisis came from the US, Iran, and Israel conflict. No? But it took in denial for the first 2 weeks ang Malacanang. Samantalang every other government in ASEAN, around the world, in Asia, were already pinoporma na nila yung mga contingency plans. Diba? That's why nga, nag-file ako, pero sinabi nila Senator Tito, SP, wag lagyan ng ilang days yung contingency plan ng Malacanang, and then afterwards yung Protect Committee, ako at mga staff ko nag-draft noon para nga may pressure sa Malacanang na to deal with the economic. Okay, pangalawa, sinasabi na importante impeachment, and sabi na hindi namin papangako boto namin kasi nga we have to do it sa ebidensya. So panay ang tanong sa amin, so you will allow na lumabas yung ebidensya? Sabi, of course, that's part of our job. Hindi namin job ay i-convict o kaya i-acquit na mag-act kami as prosecutors or as defense lawyers. Ang trabaho namin mag-judge, no? And then, syempre may magtatanong sa Blue Ribbon. Sabi namin, wala kaming specific target except yung katotohanan. Meaning, there has to be a way that the Blue Ribbon will not be used as a tool laban lang sa kalaban ng mga administrasyon, then mapagtakpan yung totoo. Of course, at that time, hindi ko pa alam yung main allegations regarding certain Malacanang personalities and going all the way to the top. Of course, marami ng yung Cabral files, yung by March ba, I think nandun na yung Marines, and then also yung Bersamin files. Basta marami yan, no? So, basically, ang message ko was, malabo namang makabuo kami, pero it's always possible. So, ang pinapaabot lang namin sa Malacanang ay hindi na po feasible yung Tito Soto, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Lacson Group of 4, Gang of 4, na pagpapatakbo ng Senado because it wasn't productive anymore. Panay 2028 lang ang issue, tapos maraming pinagtatakpan, tapos hindi nakatutok sa pangangailangan ng tao. Naku po. They didn't listen to me. So, Lahat ng sinabi ni Alan Peter Cayetano, mga tol, kabaligtaran eh. Lahat sa kanila nakatutok eh. No? Unang-una, yung sinasabi niyang hindi daw nakatutok sa trabaho ng Senado at nakatutok sa halalan, pabor na pabor sa kanila yon. No? Bakit ko sinasabing pabor na pabor sa kanila? Sino ba ang unang nagdeklara para sa kandidatura sa pagkapresidente? Yung sinusuportahan nilang si Sara Duterte. Bakit ba nagdeklara si Sara Duterte sa pagkapresidente? Dahil merong kakaharaping impeachment complaint and then ngayon trial na. Para i-divert ang attention ng publiko mula po sa supposed accountability or pananagutan at palalabasin na lamang na pamumulitika. Pangalawa, itong si Alan Peter Cayetano mismo, mga tol, ito ay isang tao na mahirap pagkatiwalaan. No? Kung ano po ang sinasabi po nito ay siyang kabaligtaran. At dito sinasabi niyang Gang of 4 daw po
sina Senator Tito Lacson at Tito Soto, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, at saka ito pong si Risa Ontiveros. Pero sino ba talaga ang merong mga criminal records, no? Or alleged corruption? Sa mga binanggit po natin, wala, no? Kay Tito Soto, wala. Kay Ping Lacson, wala. Kung meron mang mga akusasyon, naging chismis lang yon, hindi umabot yon sa tamang forum. Hindi nga umabot even sa prosecution, no? Si Risa Ontiveros, on the other hand, meron po itong separate personal criminal na legal battle na hinaharap. Ito ay yung sinampang kaso sa kanya nitong si Vitaliano Aguirre na paglabag sa anti-wiretapping or Republic Act 4200. Si Kiko Pangilinan, wala pong issue ng korupsyon. Pero kung titingnan po ninyo ang hanay mismo ng sinasabing malinis nitong si Alan Peter Cayetano, aba, sa 13, no, kinalaunan na naging majority at ngayon minority na lamang sila, lahat po halos sila may issue. Siya mismo may issue. Hindi lang nauwi sa tamang prosecution kasi panahon din nila eh, no? Ano yung issue kay Alan Peter Cayetano? Yung sa SEA Games tungkol sa pondo. Kaya nga siya nabansagang kaldero, di ba? Tapos yung ipinagtatanggol niya na sina Chis Escudero, nung kakampi pa nila yan, itong si Joel Villanueva at saka itong si Jinggoy Estrada, even si Rodante Marcoleta, kumakaharap po ito sa mga problemang plunder at iba pang kriminal na kaso. Nauna na si Senator Jinggoy Estrada na ngayon ay nakakulong na. Kaya paano mo ngayon ikukumpara, mga tol? Ang totoong merong seryosong akusasyon, yung isa nasa korte na, tapos sa mga nakalipas na panahon, nakapunta sa korte na acquit lamang, in particular yung kay Jinggoy Estrada, pero nanatili yung conviction niya at ngayon ay nakaapila para sa kasong graft sa Korte Suprema. Si Joel Villanueva, kung babalikan din natin ang nakalipas, may issue rin sa PDP scam. In fact, dinismiss nga siya ng ombudsman, hindi lang inimplement ng Senate leadership noong mga panahong inilabas ng ombudsman yung desisyon nito. No? In other words, mga tol, kung integridad ang pag-uusapan at kredibilidad, napakalayo ng sinasabi niyang Gang of Four kumpara sa nagmamalinis na grupo nila na kanyang pinangungunahan. Di ba? At dito sa live stream na ito, mga tol, ni Alan Peter Cayetano kahapon, napakarami pang mga punto dito na andaling pasinungalingan. O, ituloy muna natin ang pakikinig sa kanya. Pero ni-ready ko na yung mga counter arguments po natin dyan base po sa mga pangyayari sa nakalipas po na panahon. On May 11, we got the majority. Okay? Hindi namin alam na si Senator Soto mismo, si SP, nagpapasok ng mga NBI at mahigit na 20 ahente nakakalat na sa buong Senate. That's never happened before. They've always coordinated, stayed in one place, and then talked kung paano. Parang kay Senator Jinggoy, napakaayos. Actually, it would have been better kung pinayagan nila ako i-escort sa labas. But nakita nyo, maayos. So yung May 11, in hindsight makikita nyo na po mga kababayan na May 11, set up nila yon. May 13, sila naglagay ng full battle gear ng mga NBI at mapapatunayan namin, Senate. Sinungaling talaga ito, mga tol. Bakit ko sinasabing sinungaling itong si Alan Peter Cayetano? Sa pagsasabi niya na set up daw ng Malacanang at ng grupo ni Tito Soto yung pangyayari ng May 11, hindi po totoo yun. No? Ito po ang katotohanan na hindi set up ang interview ni Jessica Soho kay Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa mismo ang nagsunog sa iyo, Alan Peter Cayetano eh. No? Siya mismo ang nagsabi kung ano ang katotohanan noong May 11. Balikan po natin ang interview ni Jessica Soho, mga tol. Pakinggan po ninyo. Pwede ho bang pakikwento nyo sa amin mula umpisa nung kayo po'y sumulpot ulit dito ho sa Senado after 6 months daw ho na absent kayo? Tinawagan ako lagi mga kasamahan na kailangan
dito ako sa Senado para sabutuhan. Tagal ko na rin plano, balak talaga na resurface dahil nga aside Kapal ng mukha ni Alan Peter Cayetano, may lakas ng apog na sabihin na sina Senator Tito Soto, Pampilo Lacson ang nag-set up pa ng sitwasyon na yon at ang Malacanang. Ito, sinasabi mismo ng kasabwat ninyo kung bakit siya lumitaw nung May 11. doon sa planong change of leadership, yung alam ko may darating na impeachment trial, pareho natin mga trabaho yan. Tapos, pangatlo, yung nahiya na ako doon sa sabi ng mga pupuna sa atin na sige tayo sa tanggap ng sahod galing sa gobyerno, hindi nagtatrabaho. Nagtatrabaho naman tayo, yung office natin nagpa-function, pero absent ka lang tayo. Pero ang aking pagmumonitor is distant monitoring. Pero of all this, bakit ho nung araw na yun? Kasi sinabi nila may botohan. Yan, Oo. yung butuan. Yan At tungkol saan daw ho yung botohan? Change of leadership. Di ba? Anak ng teteng na yan. Ikaw yung nag-set up. Napakasinungaling mo nga kasi tinanong ka pa before that na wala kayong balak agawin ng pwesto. I understandable naman yon kasi wala namang kudita na dapat ipaalam. No? At nakarma ka dahil nakudita ka rin noong June 3. Anyway, tuloy muna natin ang pakikinig dito mga tol kasi ito yung pinaka-ebidensya kung gaano po kasinungaling itong si Alan Peter Cayetano. Nilaglag siya mismo ni Bato de la Rosa sa interview na ito ng Senado. So kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership dahil ako ang pang-13th vote. So parang may coup ng leadership ng Senado. Yeah. Pwede mo malaman sino tumawag po sa inyo? Si Senator Alan Cayetano, yung aming majority leader. Paano kayo pumunta rito? Kasi parang ibang kotse daw ho yung sinakyan nyo Pinasakay ako doon sa van. Van nino po. Hindi ko alam kung kaninong van yun. Basta sabi ni Senator Alan, sumakay ka din sa van. Alam niyo mo ba na may mga naghihintay sa inyo? Ay kung nga alam ko na may nag-aabang, hindi na ako papasok. Di ba? Tapos, kwento nyo nga. Ang linaw nun. Nililang mo pa nga itong si Bato de la Rosa Kasi ang liwaliwanag ng sinabi dito ni Bato de la Rosa, kung alam niya lang na may nag-aabang, hindi siya papasok. Malakas ang paniniwala ni Bato de la Rosa na meron siyang warrant of arrest. Pero, bakit siya nakumbinsing pumasok? Kasi malamang sa malamang, ikaw lang naman ang kinausap ni Bato de la Rosa, pinaniwala mo siya na wala siyang warrant of arrest. Ganun lang kasimple yun. Nga, pagpasok nyo, Pagpasok ko, pag doon sa pintuan, may sa gilid, may mga nakaupo. Dalawang babae, saka may mga lalaki. Kala ko mga staff na yun na senador o kaya mga driver na senador. Pagdaan ko, tumayo sila, hinarang ako. Sir, NBI kami. Hinawakan yung braso ko. So, pumiglas ako. Piglas ko gano'n, takbo na ako. Habulan na kami hanggang nakarating ako sa... Tapos sasabihin mo dito, Alan Peter Cayetano, set up ito ni na Tito Soto. Anak ng teteng na yan. Ikaw ang dahilan kung bakit nag-show up itong si Bato de la Rosa. Tuloy lang tayo rito sa pakikinig. Ang daming kasinungalingan nito pero kailangan nating i-debunk mga tol. Premises po yun. So, ang point ko po, sila yung nanggulo. Naku po! Yung naging isa, kakampi ang Malacanang, kakampi Naku po po. ang NBI. Tapos pinapalabas, ako at kami ang magulo. Totoo naman Clear na yon, hindsight ha. Even Hindi clear yon. Ang katotohanan, kayo ang magulo. Unang-una, ang NBI nandoon sa isang mandato na nakaatang sa kanila. Ito ang magpatupad ng warrant of arrest. Malinaw na merong warrant of arrest si Bato de la Rosa. Tapos palalabasin mo na nanggugulo sila doon. yung walkout, nung sila nag-walk out, 12, wala daw quorum. Nung nagka-12 sila, meron na biglang quorum. Diyan, mamaya natin pupuntahan yan kasi nagpapatalon-talon tong idea nitong si Alan Peter Cayetano Pero sige, wag na natin panoorin yung kanyang live selling na yan. Puntuhan na kagad natin yung mga pinag-uusapan po natin na dapat i-debunk na mga kasinungalingan nitong si Alan Peter Cayetano. Siyempre, ang unang nag-react dyan sa live selling niya na hindi naman bumibenta, si Senator Ping Lacson. No? Kasi siya yung direktang pinatamaan nitong si Alan Peter Cayetano Kaya ang sabi lamang ni Senator Ping Lacson, lie pa more kung saan siya masaya. No? Pinasinungalingan ayon sa balita ng News 5 ni Senator Ping Lacson ang mga aligasyon
ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live ngayong Sabado, June 6 o kagabi. Kabilang sa mga inilahad ni Cayetano ang umunoy pakikipagsabuatan ni Lacson sa administrasyon para makasuhan ng ilang senador at pagtakpan ng umunoy masterminds. Kasinungalingan ayon kay Senator Ping Lacson, Lai Pamor. Pero bakit ba sinasabing kasinungalingan yan? Kasi pinalalabas nitong si Alan Peter Cayetano na si Senator Lacson ang dahilan ng lahat kung bakit nagkaroon ng kaso. Itong mga kasama niya diyan po sa ngayon ay minority na lamang. Hindi po totoo yan. In fact, ito pong si Senator Chis Escudero na lumipat noong June 3 sa panig po ng majority ngayon ay nag-isip na lamang po ito ng tama. No? Hindi niya tiningnan dito kung siya ba'y merong kaso o yung sinasabi binibintang ng mga nasa minority ngayon na pinupwersa siya o kinausap siya para po mawala yung kaso. Hindi po totoo yun. Nagpahayag na rin si Ombudsman Boying Remulla na walang pwedeng makipag-usap. Ibang sitwasyon kapag kakasuhan, ebidensya ang pinag-uusapan. Ano ba ang dahilan kung bakit lumipat ito pong si Chis Escudero? Sa balita po ng News 5 na nakabase sa podcast nitong si Escudero, ayon po dito, kinailangan talagang mag-convene ang Senado noong June 3. Ipinaliwanag ni Senator Chis Escudero na dumalo siya sa sesyon ng Senado noong Miyerkules, June 3 bilang pagtalima sa 1987 Constitution. Maliwanag po iyon mga tol. No? Sumunod sa Konstitusyon itong si Chis Escudero. Kasi pinalalabas ng kampo ni Alan Peter Cayetano na okay lang hindi pumasok, higit sa lahat, okay lang hindi magpaalam na walang sesyon sa House of Representatives yung counterpart nila. At ang pinakamasakit doon, okay lang na mag-Senate DA adjournment sa pamamagitan na lamang ng letter at hindi napapasok. Hindi po tama yun. Yun ay pinagbabawal sa ilalim po ng saligang batas sa pagpapaliwanag ng mga abogado at ng mga senador. Kaya po sa podcast nitong si Senator Chis Escudero, iginiit niya ang probisyon sa saligang batas na hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado ng sobra-sobra sa 3 araw nang hindi nagpapaalam sa Kamara. Ito po, pakinggan po ninyo yung bahagi ng podcast nitong si Chis Escudero. Yan. Sir, pero mahirap po yung decision na lumipat po kayo sa kabila, essentially. Nagpasya ako na itigil na yung kawalan ng sesyon sa Senado. Nagpasya ako na hindi pwede magpatuloy na walang sesyon ng Senado dahil nakasaad din sa saligang batas. Hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado ng sosobra sa 3 araw nang hindi nagpapaalam sa kabilang kamara. Kahapon, kung hindi pa kami nagsesyon, lalabagin na namin yung provision na yun ng saligang batas. At kahapon, bagaman walang opisyal na pahayag, nagbigay na ng sulat si Senate President Cayetano na wala ng sesyon. So, kinailangan talagang mag-convene na ang Senado kahapon. May kaugnayan ba yan sa kaso ni Chis Escudero? Wala. Maliwanag na ang tiningnan dyan ni Chis Escudero yung tungkulin ninyo bilang senador. No? Bilang senador na dapat gumagawa ng inyong tungkulin nang naaayon sa saligang batas na hindi nyo ginawa, Alan Peter Cayetano. Wala yang kaugnayan sa bintang mo na pinupuwersa sila at hindi sila sasampahan ng kaso, sumama lamang po sila sa kasalukuyang majority. No? At kung pinaninindigan mo yan, na yan ang dahilan kung bakit lumipat si Chis Escudero, nasa sayo ang pagpapatunay. Patunayan mo, wag mo nang sabihin sa harapan ng publiko na later na lamang ilalabas ang mga ebidensya, dapat hawak mo na kagad ito. Kasi ikaw din ang napapahiya. Live stream ka ng live stream, claim ka ng claim ng ganito, accuse ka ng accuse, tapos wala ka namang ipinapakitang ebidensya. Ito, sinasampal ka ng mga ebidensya. Lagpasan natin, ay hindi. Si Chis Escudero, puntahan natin yung kaso niya. Hindi pa senador si Ping Lacson, may issue na kay Chis Escudero. Una na itong ibinalita ng Rappler. Kailan lang ba naging senador itong si Panfilo Lacson?
June 30, 2025 matapos manalo noong May 2025 senatorial election. And as early as 2022, nag-report na ang Rappler sa nakikita nilang irregularity sa pagtanggap ng donation nitong si Chis Escudero. At natabunan ito. Nawala sa eksena ito. Muli lang itong hinalungkat ng Rappler noong pumutok na ang flood control project anomalies. Partikular nung sabihin ng ating Pangulo sa kanyang SONA na mahiya naman kayo. Kaya noong August 18, 2025, muli po itong binuhay ng Rappler. Alan Peter Cayetano. Na wag mong sabihin si Senator Lacson ang gumawa-gawa ng mga eksena para makasuhan itong mga binabanggit mong senador. At syempre, hindi ko lang nailagay dito sa ating screen, pero may report din ang politico.com.ph about the 142 billion pesos budget insertions allegedly committed by Senator Chis Escudero. At kasabwat daw di umano dyan si Joel Villanueva. No? Again, hindi pa senador si Senator Ping Lacson nung nakomit ng mga ito ang ibinibintang sa kanila. At ano ang ebidensya para sabihin na hindi ito gawa-gawa ni Senator Lacson? Sino ba ang nagpasimula ng kontrobersiya na ito? Sino ang nagbulgar? Kung matatandaan mo, Alan Peter Cayetano, kayo yung nasa majority that time. Pinamumunuan siyempre ni Chis Escudero. At ikaw, o rather, at si Rodante Marcoleta ang chairman noon ng Blue Ribbon Committee. Inilabas sa Blue Ribbon Committee na yon ang mga pangalan, partikular pangunguna nitong si Congressman Martin Romualdez na noon ay speaker pa, at iba pang mga kongresista sa pamamagitan ng testimonya nito pong mag-asawang Diskaya, si Curly at Sara Diskaya. And syempre, nadadrag ang pangalan ng House of Representatives kaya nagsagawa na rin po sila ng sarili nilang investigasyon. At sa investigasyong isinasagawa ng HOR sa pangunguna ng noon ay chairman nito na si Congressman Terry Ridon, naging testigo itong dalawang engineer mula po sa Bulacan District Engineering Office, si Bryce Hernandez at saka ito pong si JP Mendoza. At dito sa hearing na yon noong September 9, 2025, majority pa kayo noon, Alan Peter Cayetano, isiniwalat ng dalawang engineer ang di umano'y conversation nila ni Joel Villanueva. Bagamat dinideny ito ni Joel Villanueva. Pero pinaninindigan ng dalawang engineer na ito na meron silang usapan na may kaugnayan sa budget allocations. Kaya Alan Peter Cayetano, wag mong palabasin na si Senator Ping Lacson ang gumawa ng lahat ng ito. Ito ay nangyari na before pa na maging senador si Senator Ping Lacson. Ang usapan po na ito ay hindi nangyari noong 2025. Ito ay nangyari sometime in 2024 or 2023, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko. No, i-correct nyo na lamang ako kung mali yung taon. Pero not sa time ni Senator Ping Lacson as senator na. Okay? Ngayon, ano ba ang tunay na issue dito, mga tol? Hindi naman kasi talaga yung kung ano ang kinakaharap na problemang legal ngayon, kasama na si Jingoy Estrada, hindi ko na nabanggit dito sa pinag-uusapan po natin, kung hindi yung posisyon na ayaw mo pa ring bitawan hanggang sa kasalukuyan, Alan Peter Cayetano. At parehas kayo nitong si Loren Legarda. Kaya dito sa live mo, bigla mong binabanggit yung quorum-quorum. Pero alam mo mismo na may basihan ang ginawa noong June 3 ng majority sa ngayon. Kasi ikaw mismo, si Loren Legarda mismo, at si Pia Cayetano mismo ay kasama sa mga pagkakataon na ang Senado ay nagkaroon ng quorum sa bilang lamang na 12. Wala kayong ginawa noon kung hindi mag-agree at magpatuloy sa sesyon. Bakit ngayon, porkit against sa inyo ang bilang na 12, kine-question nyo na ito ngayon?
Katulad nitong si Loren Legarda. Kahapon nagpalabas po ito ng video at pinaninindigan niya na siya daw po ang legal na Senate President pro tempore pa rin ngayon. In particular, ang sinabi niya, ang magiging labanan na lang ay kung sino ang makakapagbawas ng physical na presensya ng kabilang panig sa bulwagan. Dapat manatiling representasyon, interes ng nakararami, performance ng bawat isa at issue ng panahon ang batayan kung sino ang magiging mayorya at pinuno ng Senado. Hindi nyo matanggap na wala na kayo sa mayorya sa kasalukuyan. Kaya ikaw, Alan Peter Cayetano, ay patuloy pa rin nagnanais, no? Na mabalik dyan sa posisyon na yan. In fact, sa live stream mo na ito o live selling mo na yan, bahagi niyan, sinabi mo, ang gusto mong pakikipag-usap kay Senate President, Acting Senate President na si Sherwin Gatchalian. Sabi mo, I'll offer you a solution, Senator Win. Let's have a meeting. I can think of a solution. No? Ang lakas mang uto nitong si Alan Peter Cayetano, mga tol. Mahirap pagkatiwalaan ito. Kakausapin niya si Sherwin Gatchalian, tapos meron daw siyang naiisip na solusyon, pero bago niya pa kausapin, ito pa ang idadagdag niya. Bakit ka pa makikipag-usap kung sa tingin mo, ang posisyon mo, hindi dapat maupo bilang Acting Senate President si Sherwin Gatchalian? Kasi sinasabi mo dito, it's hard to find a solution on who is the real Senate President because the 3 books I'm holding, Philippine Constitution, Rules of the Senate, and Bible, state that the legitimate Senate President was elected by 13. Yan yung pinaninindigan nitong si Alan Peter Cayetano. Pero tandaan natin, mga tol, hindi naman nag-elect ng Senate President ang majority last June 3. Kaya ito po ay hindi usapin sa election ng Senate President. Ito po ay usapin partikular lamang sa quorum muna at kung yung quorum na yon ay sapat para po magdeklara ng bakanting mga posisyon sa Senado. Which later on, papanoorin natin ang explanations ng Billionaire News Channel tungkol sa dalawang panig na nagbabanggaan ng mga kanilang legal na argumento. Pero unahin muna natin ang reaksyon ni Senator Win Gatchalian at saka yung pahayag ni Loren Legarda sa pagitan nila, no, sa isa't isa sa pamamagitan po ng balita na ito. Iginiit ni Senadora Loren Legarda na siya pa rin ang Senate President pro tempore kasunod ng anyay unconstitutional na pagpapalit ng Senate leadership. Tungkol dyan ni Senador Sherwin Gatchalian, mas mabigat ang opinyon ng mga eksperto na kinikilala ang mga bagong pinuno ng Senado. Nakatutok si Jonathan Andaan. Nag-post si dating presidential spokesperson at kilalang kalyado ng mga Duterte na si Atty. Harry Roque na may isa pa raw senador nakakala sa Cayetano Block o yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano na ang kapalit daw ay para mawala ang mga kaso. Tinanong namin ito kay Senator Sherwin Gatchalian kanina nang mag-abot siya ng tulong sa mga nasurugan sa Baseco, Maynila. Siguro sa tabi muna natin yung politika ngayon, intindihan ko yung sentimento ng taong bayan na yung galit, yung pagkadismaya, ngayon pagkalito. Pero ang aking mensahe ay tuloy-tuloy ang trabaho. Sabi ni Gatchalian, wala pa silang pag-uusap ni Pangulong Bongbong Marcos at wala pang formal request sa Malacanang para sa isang special session. Anya, buong Senado ang kailangang magdesisyon dito. Wala pang specific target, no? But kinokulate this morning, kausap ko lang Senate Secretary para malaman namin kung ano yung mga kailangan i-discuss. Lalo na yung 5 general na hindi na-promote. Kasunod ng palitan ng liderato sa Senado noong Miyerkules, inanunsyo ng palasyo na ang liderato ni Gatchalian ang kinikilala nito na nung panoon si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Pero si Senator Loren Legarda, si Loren Legarda po ang inyong Senate President pro tempore. Bakit kaya kumakapit sa katungkulan itong si Loren Legarda? Ano kaya ito? Gustong makipag-bargain? Siya kaya talaga yung gustong makipag-bargain? As kabaligtaran sa sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Bakit po tayo nagtatanong niyan, mga tol? Kasi alam naman nating lahat ngayon na yung kanyang anak ay kinasuhan na po ng kasong kriminal ng Department of Energy. Kaugnay po ito sa mga sablay na obligasyon
ng kanyang kumpanya. At nahaharap din itong anak niya sa fine na nagkakahalaga po ng hindi bababa sa 20 billion pesos. No? Kaya anong meron, Senator Loren Legarda? Nasaan na yung paninindigan mo para sa tama at dapat? Ang kinakampihan mo ngayon, itong mga kasamahan mo sa mga sa Senado, nasamut-sari ang mga kontrobersiyang kinakaharap. Actually, itong si Senator Loren Legarda, kung titingnan natin naman ang sitwasyon, wala naman itong seryosong kinakaharap na problema. Pero yung anak niya meron. At ang anak niya sagradong DDS. Kaya kayo na ang humusga kung bakit sa tingin ninyo talagang patuloy na kumakapit tuko ngayon itong si Senator Loren Legarda sa kanyang inaako pa rin na posisyon na wala na sa kanya ang pagiging Senate President pro tempore. Naninindigang siya at hindi si Gatchalian ng Senate President pro tempore. Iginit niyang iba ang numero na kailangan sa pagdeklara ng quorum at iba rin ang numero sa paghalal ng mga opisyal ng Senado. Batayan niya ito sa Rule 14, Section 44 ng Senate Rules. Labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng isang boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Sabi ni Legarda, hindi pwedeng gamitin pang shortcut ang Avellino versus Cuenco ruling para bawasan ang bilang ng senador sa quorum at pagbalasa sa mga posisyon sa Senado dahil anya nakabatay ito sa lumang konstitusyon. 1949 pa ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas, 1987 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin. Tugon dito ni Gatchalian, Of course, we respect her opinion, but matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines, yung Association ng mga Law School Deans, of course, yung mga former Senate President. Mas mabigat yung opinion nila dahil yung mga ganitong bagay pinag-aaralan nila. ani Gatchalian, maging ang Civil Service Commission, siya na ang kinikilalang leader ng Senado. Pinapalitan ng araw ang mga pipirma sa payroll o sweldo ng Senate staff. Kaninang tanghaling, gamitin ko lang yung union ng Senate at inassure ko sa kanila na yung kanilang salary, sweldo, bonuses, tuloy yan. Sabi naman ni Senator Robin Padilla, dapat anyang matuwa ang taong bayan sa hindi pagkakasundo ngayon ng mga senador. Nagtatrabaho kami. Democracy to. Dapat kayong matuwa. Sapagkat hanggat ang mga senador ay hindi Alam mo, Senator Robin Padilla, mali ka. Kung kayo'y nakikipagdebate lamang sa plenaryo, okay lang yon. Matutuwa ang Pilipino kasi demokrasya nga, sabi mo. Ang problema, matutuwa ba kami sa nangyari noong May 11? No? Ano bang nangyari noong May 11? Merong isang senador na merong warrant of arrest, nagtatakbo, nagkandara pa. Matutuwa ba kami noong nangyari noong gabi ng May 13, nagkabarilan sa Senado? O nagkaputukan? Matutuwa ba kami noong May 14 ng umaga kung saan ngayon ikaw ay nasasangkot para sa obstruction of justice ng makatakas itong si Senator Bato de la Rosa? Matutuwa ba kami nang merong mga senador na dapat nagtatrabaho, umiiyak at naghahangad na kamustahin sila? Matutuwa ba kami, Senator Robin Padilla, na kayo bilang majority noon hindi pumapasok para magtrabaho? Oo, hindi kami natuwa sa mga pangyayari sa Senado. Pero alam mo, Senator Robin Padilla, ang pinaka-worst na ginawa ninyo, yung hindi nyo pagpasok sa Senado, kayong majority. Lalong-lalo na inumpisahan nyo ito sa pagpapanggap na kunyari sinusuportahan si Jinggoy Estrada at ihahatid lamang sa Camp Crame sa pangunguna ng noon ay Senate President na si Alan Peter Cayetano. Tapos kinalaunan hindi na magpapakita sa sesyon ang katwiran ninyo, iboboykot ninyo kasi mali yung sistema. Hindi ganon. Paano mo masasabing natutuwa ang mga Pilipino sa mga nangyayari sa Senado ngayon, Senator Robin Padilla? Ngayon, balik tayo.
doon sa sinasabi ni Loren Legarda at saka nitong si Alan Peter Cayetano, no, na sila daw po dapat ang nasa posisyon pa rin hanggang sa kasalukuyan. Sa infographics po na ito ng GMA News, alamin po natin ang mga impormasyon para hindi po tayo nagiging aanga-anga katulad ng iilang mga Duterte supporter na nanonood sa atin ngayon na mga tatanga-tanga. Paano napapalitan ang Senate President? Binakante ng Gatchalian Bloc ang lahat ng posisyon at komite noong June 3, 2026. Kasunod nito, hinalal bilang Senate President pro tempore si Senator Wing Gatchalian at inappoint siya bilang acting Senate President. Ang tanong, napalitan ba bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano? Paano nga ba napapalitan ng isang Senate President? Basahin natin ito. Paano napapalitan ng Senate President? Binakante ng Gatchalian Bloc ang lahat ng posisyon at komite noong June 3, 2026. Kasunod nito, hinalal bilang Senate President pro tempore. Hindi po Senate President si Senator Wing Gatchalian at inappoint siya bilang acting Senate President. Magkaiba po yung dalawa. No? Ang appointment bilang acting Senate President at election bilang Senate President ay magkaiba. Ang tanong, napalitan ba bilang Senate President si Alan Peter Cayetano? Paano nga ba napapalitan ng isang Senate President? Tuloy lang natin ang pagbasa. Sa Article 6, Section 16.1 ng 1987 Constitution, ang Senado ay maghahalal ng kanyang Senate President at ang House of Representatives ay maghahalal ng Speaker sa pamamagitan ng mayoryang boto ng lahat ng kani-kanilang miyembro. Ang bawat kapulungan din ang pipili ng iba pang mga opisyal na sa palagay nila ay kinakailangan. Ang linaw po, mayorya ng 24 at yon ay 13. Di ibig sabihin, hindi po nagkaroon ng pagpapalit sa Senate President. Pero ang legal question ngayon o constitutional question, kung tama ba ang pag-aalis kay Senate President noon na si Alan Peter Cayetano. At hindi mo yan maa-address, Alan Peter Cayetano, sa Facebook live selling mo. No? Kahit anong gawin mong pagpapaliwanag, hindi mo yan maa-address. Dapat inaakit nyo yan sa Korte Suprema pero hindi nyo ginagawa. Bakit? Yun ang malaking katanungan sa atin. Bakit? Sa Rules of the Senate, Rule 1, alinsunod sa mga paraang itinakda sa Rules of the Senate, ang Senado ay maghahalal ng isang Senate President. Senate President pro tempore, kalihim at Sergeant at Arms. Sino ang Senate President pro tempore? Bilang Senate President pro tempore, si Senator Wing Gatchalian ang nag-preside sa sesyon ng Senado kung saan nagtalaga sila ng panibagong chairpersons ng iba't ibang committee. Ayon sa Rule 4 ng Rules of the Senate, ginagampanan ng Senate President pro tempore ang mga kapangyarihan at tungkulin ng Senate President sa mga sumusunod na pagkakataon kapag wala ang Senate President ng higit sa isa o higit pang araw. Ano ba ang nangyari mula po June 1, June 2, June 3? Higit sa isang araw, wala si former Senate President Alan Peter Cayetano. Kapag pansamantalang hindi makaganap ng tungkulin ng Senate President, kapag nagbitiw, natanggal sa pwesto, pumanaw o tuluyang hindi nakaganap ng tungkulin ang Senate President. Malinaw doon sa pangalawa at pangatlo, hindi applicable kay Senator Alan Peter Cayetano. Pero maliwanag na yung una ay applicable para sa kanya. Kasi nag-boycott nga sila mula June 1, June 2 at June 3. Sa mga kasong binanggit sa subparagraph C, nagsisilbing acting Senate President ang President pro tempore hanggang sa makapaghalal ang Senado ng bagong Senate President. At hindi yan magagawa ngayon ng majority kasi 12 lang sila, mga tol. Kung pansamantalang wala ang Senate President at Senate President pro tempore, ang Senate Majority Leader ang gaganap sa tungkulin ng Senate President. Kung wala rin ang Majority Leader, maaaring ibigay ang tungkulin sa Deputy Majority Leader o sino mang senador na itatalaga ng Senate President. Ngayon, babalik tayo doon sa issue, no? Sino ba ang tama sa dalawa? Cayetano Bloc o Gatchalian Bloc? Siyempre, tayo bias dito. Kaya ako naniniwala ako tama si Sherwin Gatchalian.
ang mga DDS, bias sila, pabor para kay Cayetano. Kaya ang paniniwala nila, tama si Cayetano. Pero lahat ng mga argumento natin, kahit pagbangga-banggain natin yan, kahit idaan natin yan sa survey at kung sino ang mas marami, hindi rin mananalo yon. Hindi rin mananalo ang mga legal opinion ng sumusuporta kay Sherwin Gatchalian nor kay Alan Peter Cayetano. Ang point kasi dito mga to, lahat ito for public consumption lang, no? Para sa kaalaman lamang ng publiko. Pero hindi makakapag-decide sa huli kung sino ang tama sa kanilang dalawa. Pero merong tinatawag na presumption of regularity. Ibig sabihin, pinagpapalagay sa harapan ng batas na tama ang ginawa ng isang institusyon nang sila po ay umakto dito. At ganon ang ginawa ng kampo ni Sherwin Gatchalian. Ang pinangahawakan nila ngayon, presumption of regularity. Not necessarily yung mga legal arguments, kahit sino pa karami ang kumakampi kay Senator Sherwin Gatchalian. Pero, para yan mauwi talaga sa tama, ang dapat gawin, kasi hindi naman gagawin ni Senator Sherwin Gatchalian dahil siya yung de facto Senate President pro tempore na pumunta sa Korte Suprema at questionin mismo yung kanyang kinalalagyan. Kaya ang dapat magko-question dito, si Senator Alan Peter Cayetano para once and for all, malaman mo Alan Peter Cayetano kung ikaw ba ay tama o mali. Dahil hanggat hindi mo ginagawa yon, kinikilala ngayon ng Malacanang, kinikilala ngayon ng House of Representatives, even ng Civil Service Commission, ang leadership nitong si Sherwin Gatchalian. At wala kang magagawa doon, Alan Peter Cayetano. No? Dito, sa explainer ng Billionaire News Channel, balikan po natin ang mga pangyayari. At ito, balansing-balanse ito. No? Para sa kaalaman ng mga tatanga-tangang DDS, balanse itong balita na ito ng Billionaire News Channel. Pero, kumbinsihin nyo kasi si Alan Peter Cayetano na wag na mag-live selling sa Facebook. Instead, iakyat niya na sa Korte Suprema para malaman kung tama ba siya o mali. Panoorin po natin ang explainer ng Billionaire News Channel. Mayroon bang sapat na quorum para magpalit ng Senate leadership? Yan ngayon ang sentro ng bangayan sa loob ng Senado matapos ang kontrobersyal na sesyon noong June 3. Sa sesyong iyon, 12 senador ang dumalo at nagsagawa ng hakbang na agad nagdulot ng constitutional political controversy. Idineklara nilang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado, kabilang ang Senate President. Pagkatapos nito, inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore kasama ang iba pang opisyal ng Senado. Pero hindi ito kinikilala ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Naninindigan si Cayetano na siya pa rin ang lehitimong pinuno ng Senado dahil ayon sa kanyang kampo, walang sapat na quorum nung araw na yon. Dahil dito, itinuloy pa rin nila ang pagdaraos ng Blue Ribbon Committee hearing noong Huwebes sa ilalim ng kanilang liderato. Kaya ngayon, hindi lamang usapin ng politika ang pinagdedebatehan. Ang mas mahalagang tanong, may kapangyarihan ba ang 12 senador na magsagawa ng sesyon at magreorganisa ng liderato ng Senado? Upang sagutin yan, bumalik ang maraming abogado at constitutional experts sa isang lumang kaso ng Korte Suprema na mahigit 70 taon ng bahagi ng Philippine jurisprudence. Ito yung Avellino versus Cuenco. Nagsimula ito noong 1949, ilang taon matapos ang World War II, nang sumiklab ang isang political power struggle sa Senado. Noon, kinestyon ni Senate President Jose Avellino ang pagkakahalal kay Mariano Cuenco bilang bagong Senate President. Isa sa mga pangunahing tanong sa kaso, may sapat bang quorum ang Senado upang magsagawa ng sesyon at maghalal ng bagong liderato? Mahalagang tandaan na noong panahong yon, hindi rin kumpleto ang mga senador na maaaring lumahok sa sesyon. Dahil dito, sinuri ng Korte Suprema kung paano ba dapat kwentahin ang quorum sa Senado. Sa desisyong iyon, kinikilala ang praktikal na sitwasyon ng mga senador na aktwal na maaaring lumahok sa mga deliberasyon. Hindi otomatikong isinama sa quorum count ng isang miyembrong nasa ibang bansa at hindi naman kayang piliting dumalo. Ito mismo yung bahagi ng Avellino versus Cuenco na ngayon ay muling binubuhay ng legal experts upang depensahan ang June 3 session ng Senado.
Ayon sa Integrated Bar of the Philippines o IBP, gayon din sa ilang grupo ng Lodi, constitutional experts sa batas, hindi dapat basta bilangin ang lahat ng 24 senators kung may mga miyembrong hindi naman maaaring piliting dumalo o hindi aktwal na makakalahok sa sesyon. Ang kanilang argumento, noong June 3, si Senator Ronald Bato de la Rosa ay hindi umanong matuntun, habang si Senator Jingo Estrada naman ay nasa detention. Kung ibabawas ang dalawang ito, magiging 22 na lamang ang tinatawag nilang available members ng Senado. At kung 22 ang pagbabasehan, ang majority ay 12 senators. Dahil dito, sinasabi nila nga may valid quorum ang Senado at legal na nakapagsagawa ng sesyon ang kapulungan. Ayon naman kay Atty. Mel Santamaria, kapag may valid quorum na, maaaring i-waive ng Senado ang sarili nitong parliamentary rules kung kinakailangan. Sa madaling salita, maaaring isantabi ang ilang procedural rules upang hindi maparalisa ang institusyon. Samantala, ayon naman kay Atty. Benedict Nisperos, kapag may quorum na, may constitutional authority ang Senado na maghalal ng mga opisyal at ayusin ang sarili nitong organisasyon. Anya, hindi maaaring payagan na tumigil ang operasyon ng Senado dahil lamang sa hindi pagdalo ng ilang miyembro. Ngunit, hindi lahat ay kumbinsido dito. Para sa mga kritiko ng June 3 session, mali. Oh, mga DDS, ito na yung argumento ninyo, ha? Sana kung ganito ang argumento ninyo, wag niyong dalhin sa Facebook, no? Wag niyong dalhin diyan sa chat area. Gawin ninyo, dalhin niyo na sa Korte Suprema. Tanging Korte Suprema ang makakatulong kay Alan Peter Cayetano kung kakampihan siya. Pero bakit ayaw dalhin ni Alan Peter Cayetano? Yan ang isang katanungan na hanggang ngayon hindi natin malaman ang kasagutan. Ang tagal na, June 3, anong petsa na? June 7 po ngayon. Ilang araw na ang lumipas. Sinabi ng PDP Laban, aakyat sila sa Korte Suprema, pero inakyat ba nila sa Korte Suprema? Hindi din, naunahan pa sila ng isang teacher. Nag-file ng petition for certiorari at kine-question ang hindi pagpasok nitong sina Alan Peter Cayetano, Loren Legarda at iba pa diyan sa Senado from June 1 to June 3. O anyway, para naman mabigyan kayo ng kaunting kasiyahan nang hindi kayo nasasaktan mga tatanga-tangang Duterte supporter, o pakinggan nyo po itong argumento ninyo. Inaw ang nakasaad sa konstitusyon. A majority of each house shall constitute a quorum. At dahil 24 ang senador, ang majority ay 13. Para sa kanila, walang probisyon sa konstitusyon na nagsasabing maaaring bawasan ng quorum dahil lamang sa isang senador na wala, nakakulong o hindi matuntun. Ang ilan din ay, o meron ding ilang nagsasabi na hindi dapat gawing pangunahing batayan ng Avellino versus Cuenco dahil iba ang sitwasyon noon at maaaring hindi naman yung mismong controlling doctrine ng kaso. May iba pang nagsasabing kung sakaling may bisa man ng Avellino, limitado ito sa sitwasyon noong 1949 at hindi basta-bastang may i-apply sa current Senate. Sa madaling salita, dalawang pananaw ang naglalaban. Yung una, yung functional approach. Dapat bigyang kahulugan ng konstitusyon o yung konstitusyon to allow the Senate to continue its functions at maiwasan ang institutional paralysis. At yung ikalawa naman, yung textual approach. Dapat sundin ang eksaktong nakasulat sa konstitusyon na 13 ang majority. Yan alin sa dalawa ang tama? Sa grupo ni Win Gatchalian, functional approach ba? Sa grupo ni Cayetano, textual approach ba? Pero, uulitin ko, hindi yan masasagot sa pamamagitan ng Facebook live streaming. Kasi ano ba ang status ko ngayon? Ano ba ang kalagayan ngayon? Ang kinikilala si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian bilang acting Senate President. At hindi nyo kayang diktahan ngayon kahit sino, maliban kung magkakaroon ng kautusan ang Korte Suprema at muling kikilalanin itong si Alan Peter Cayetano. Dito, sa interview kay Franklin Drilon, ito yung status ko. Pakinggan, panoorin po natin ang naging interview sa kanya kamakailan. Pamahal at iginagalang na former Justice Secretary, former Senate President, former Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Talaga naman, pag Blue Ribbon ang pinag-usapan ngayon, meron ng the bogus Blue Ribbon Committee. Dalawa Si Senator Franklin. Speaking of Blue Ribbon Committee hearing, bukas mga tol, tuloy na ang opisyal na hearing ng Blue Ribbon
sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo, no? Kasi yung nangyari last Thursday sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano at iba pang mga senador, ang tawag po doon ng majority block ngayon na kasalukuyang administrasyon sa Senado ay bogus hearing. Tututukan natin yan bukas, pero ipinapauna ko na sa inyo na hindi tayo magla-livestream ng ganung kahaba. Magre-react tayo from time to time sa magiging kaganapan sa live streaming na yan ng Senado bukas. Nawala noong Huwebes sa hearing na bogus kung tawagin ni Rodante Marcoleta. Balik tayo dito sa interview kay dating Senate President Franklin Drilon, kasi dito ipinapaliwanag ni Franklin Drilon, mga tol, na ang presumption of regularity ay naka-apply kina Sherwin Gatchalian. At ang tanging magagawa lamang nitong si Alan Peter Cayetano, legally speaking, hindi magsalita dito sa Facebook live streaming o kung anong social media platforms na meron siya, kung hindi dapat inaakit niya sa Korte Suprema. Drilon ang makakasama po natin ngayon. The one and only Sen. Frank, at magandang umaga po si Peter. Nagtataka talaga ako sa mga tatanga-tangang Duterte supporters. Alam niyo mga tatanga-tangang DDS, makailang beses ko na itong sinabi, huwag kayong manonood sa tanga. Kasi pag nanood kayo sa tanga, anong tawag mo sa sarili ninyo? Paratri ka muli. Good morning. Good morning. Magandang umaga po. Konti na lang, nalipat na ako ng ako ng DWM. Hinihintay ka na nga namin, Sen. Frank. medyo iti-text kita, Senator Frank, ha? Kasi alam niyo naman ang bayaran dito, variable pay. Barya-barya lang po. Okay. Okay, Senator Frank. So, I mean, this is, kahit na meron pa sinasabi silang may president na ito, this seems like unprecedented in terms of yung gulo sa Senado and how their math is not mathing. So, ano po ba ang tama talaga? Si Senate President Alan Cayetano is still the Senate President as of now, or is he now a sitting duck Senate President? For all intents and purposes, wala na siyang powers at this stage. Ganito po ang nangyari. Noong nagkaroon ng 12 ang present sa Senado pagpasok ni Senator Chis Escudero sa Session Hall, ang teorya po ang posisyon ng grupo ni Win Gatchalian ay mayroong sapat na quorum. Bakit po mayroong sapat na quorum? Dahilan po ang kanilang bilang 22 lang ang pwede mag-attend ng session ng Senado sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Abilino versus Cuenca. So, ulitin ko lang, sang-ayon sa desisyon na yun ng Korte Suprema, mayroon ang bilang sa Senado para magkaroon, para determine ang quorum ay 22. Dahilan po si Senator Bato de la Rosa ay nagtatago, wala po sa jurisdiction ng Senado, at saka si Jinggoy Estrada po ay nakadetain. Therefore, 22 lang. Nung pumasok si Senator Chis. nagkaroon ng 12. So, ang bilang po ng grupo ni Gatchalian, meron silang quorum. May quorum sila to reorganize and declare as vacant. Ibig sabihin, pwede i-reorganize ang buong Senado maliban lamang sa Pangulo, sa posisyon ng Pangulo ng Senado. Bakit po? Dahil nakalagay sa saligang batas, para palitan mo po ang Pangulo ng Senado, ay kailangan mo ng 13 boto. 13 regardless of what the number for purposes of the quorum is. Ang kailangan mo 13. So, yun po ang reglamento na nakalagay sa saligang batas. Kaya ang sinabi, mayroon silang 12. Ang 12 ay pwedeng mag-reorganize ng Senado. Ibig sabihin, ang reorganize ng Senado, ang 12, dahil sila po ay quorum, pwede nilang i-declare na vacant ang lahat na position sa Senado, including the Senate President. Yan ang questionin ninyo, Alan Peter Cayetano. No?
Kasi yung pagiging Senate President mo, given yan eh. Kaso, dineklarang bakante. Ngayon, yung pagdedeklarang bakante sa posisyon mo, questionable yon para sa inyo. Pero ang presumption of regularity doon, na kina Sherwin Gatchalian. In other words, ang theory nila Senator Gatchalian, mayroon kaming kapangyarihan na i-declare na vacant ang lahat ng position, including the Senate President. Ngunit, we cannot elect a Senate President because there are only 12 of us. Actually, si Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore assume the position of acting Senate President. Siya po ang naging acting Senate President. Yeah. Yan ang vakanti po yung position ng Senate President. Yan po ang kabuuan na nangyari. Very, very clearly explained, Senator Frank. Pero yung sinasabi naman ni Alan Peter Cayetano na, but they have to elect a new Senate President before I can step down. Is that also true? Pwede niya na sabihin yun. Wala namang Diba? Pwede mong sabihin yung katulad ng ginagawa mo ngayon, Alan Peter Cayetano, sa live selling mo. Kaso lang ang problema, hanggang sasabi ka lang. Kaya nga dito sinasuggest nitong si Franklin Drilon, dalhin nyo na lang sa korte. sabi na mali yun kung hindi ang magsasabi nun ang Korte Suprema. Di ba? Korte Suprema ang magsasabi kung mali ang ginawa ng Gatchalian Black. Ganun lang kasimple yon. At, syempre, dahil kapituko ito sa kapangyarihan si Alan Peter Cayetano, isa lang naman ang nakapagpababa sa kanya noon, dahil takot siya sa Duterte, boss niya ang Duterte, ang tanong, mauulit kaya itong live stream niya noong noong 2020 kung saan nagbibitiw na siya bilang speaker ng House of Representatives? Kasi tingin ko mga tol, kakapit at kakapit sa tuko itong sa kapangyarihan itong si Alan Peter Cayetano sa ngayon No, hindi niya ipapaubaya yung Senate presidency na yan regardless kung anong mangyari sa Senado. Hindi naman siya pwedeng utusan ni Pangulong Bongbong Marcos katulad ng pag-utos sa kanya noon ni Rodrigo Duterte. Balikan lamang natin ito pong nakakahiyang yugto, no, sa pagiging public official nitong si Alan Peter Cayetano. Kaya lang bumaba kasi sinabihan na siya ni Rodrigo Duterte. Ito po ay noong October 2020. Gusto ko lang po unang magpasalamat sa ating mahal na Pangulo. As I have committed to you, I will help your administration. I will respect your leadership. There are no good leaders without good followers, so I am a good follower. I'd like to thank you, and the family would like to thank you from the bottom of our hearts, from the experience of being your vice presidential candidate, from the experience of fighting for your battle against drugs and crime and corruption in the Senate, even the time na mag-isa na lang po ako na dumidepensa. In short mga tol, ito yung araw na nag-tender na siya ng kanyang kuno irrevocable resignation. Pero de facto, ang kinikilala by de facto speaker during that time, as de facto speaker during that time, ay si Lord Alan Velasco na kasi majority na hawak ni Lord Alan Velasco. Ang tanong ko sa inyo ngayon mga tol, gagawin kaya ito ni Alan Peter Cayetano ngayon? Magla-live selling kaya ulit muli ito? At sa live selling niya na ito, baka makabenta na? Kasi pagka sa live selling ni Alan Peter Cayetano ay i-anunsyo niya ang kanyang resignation as Senate President, I believe makakabenta na ito. Naniniwala ba kayo doon mga tol? I-comment nyo na lamang po ang inyong opinion at pakitype po ninyo ang 1 kung kayo'y naniniwala na si Alan Peter Cayetano eventually magbibitiw sa kanyang posisyon na pilit niyang hinahawakan ngayon, o mag-comment po kayo ng 2 kung kayo po'y naniniwala na hindi yan gagawin ni Alan Peter Cayetano. Maraming salamat. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.